Life After Prison. By Silencio, Kabanata 151. Nang marinig iyon ni Severin, hindi niya naiwasang sumimangot. Si Rufus ay tila sobrang masigasig sa paghihiganti. Hindi ko inaasahan na hahanapin niya kami pagkatapos ko siyang turuan ng kaunting leksyon kanina. Tuwang-tuwa si Stanley nang marinig iyon at agad na sinabi. Big time ka na, Severin. Ang mga Chavez ay isang second-tier na pamilya, at si Rufus ang panganay na anak ng kanilang patriarch. Sino ka para turuan siya ng leksyon? Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Seryoso, Severin. Sa lahat ng taong pupukawin mo, kailangan mo ba siyang piliin? Hindi ka na matutulungan ng pamilya namin. Dagdag ni William. Nabigla rin si Felicia nang makita ang hitsura ni Rufus, ngunit naalala niyang natalo lang ni Severin si Rufus dahil pinayagan siya ni Diane. Tsaka, kanina pa naiinis si Felicia sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumayo siya para kay Severin. Nanay, kailangan mong protektahan si Severin. Si Rufus ang tumawid sa linya nang sunduin niya kami habang bumibili kami ng mga sasakyan. Binugbog lang siya ni Severin nang mapuno siya. At ang masaklap pa, aalis na kami ng utusan ni Rufus ang kanyang mga bodyguard na pigilan kami sa pag-alis. Oo, kailangan mong tulungan si Severin. Parte na siya ng mga Shanahan, di ba? Nagulat din si Judith sa biglaang pag-unlad at nag-aalalang hinimok si Catherine. Pag-isipan mo, Madam. Kung may nangyari kay Severin ngayon, wala nang matitira para maging tagapamagitan mo kay Mr. Henry. Narinig ko na ang proyekto ng Liberty City ay hindi mabibili, at ang taunang kita ay malamang na nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa isang taon. Sabi ni Maurice. Napatingin ang matandang babae sa kanilang dalawa at saka mahinahong sinabi. Tara na at tingnan natin ang sitwasyon. Tiyak na tutulungan ko siya kung nasa loob ng aking kakayahan na gawin iyon. Makikita sa kanyang sinabi na hindi niya planong talikuran si Severin ng ganoon. Nakahinga ng maluwag si Diane matapos marinig ang sinabi ng kanyang lola, ngunit alam niya na ang pagpayag ng matandang babae na tulungan si Severin ay dahil sa pagnanais na masiguro ang proyekto ng Liberty City at hindi dahil si Severin ay manugang ng mga Shanahan. Ang lahat ay nagpatuloy sa paglalakad palabas, at doon, nakita nila ang mga bodyguard ng Shanahan na nakaharap sa mga bodyguard ng Chavezes sa main gate. Ilan sa iba pang miyembro ng pamilya na nakarinig ng balita ay sumugod din sa gate at natakot sa tanawin. Ang pinuno ng Chavezes ay nagdala ng higit sa 200 mga tao doon, at kabilang sa kanila ang ilang mga individual na may mataas na kasanayan. Nandito ba si Severin? Ibigay mo siya ngayon din. Kung hindi mo siya ibibigay ngayon, dadalhin namin sina Felicia at Megan hanggang sa ihandog niya ang sarili niya. Si Manuel, ang pinuno ng mga Chavez, ay sumigaw ng malakas. Siya ay tila isang medyo nakakatakot na tao. Kung tutuusin, maaaring mahigit 40 taong gulang na siya, ngunit natuto siya ng martial arts mula sa ilang makapangyarihang mandirigma sa kanyang pamilya. Siya ay isang sinanay na manlalaban na may medyo malakas na katawan, at siya ay mukhang napakasigla para sa kanyang edad. Ako ang bumugbog sa anak mo, at ako ang mananagot sa aking mga aksyon. Hindi mo ba naisip na lumalagpas ka sa linya sa pamamagitan ng pagkuha sa aking biyenan at hipag dahil hindi mo ako mahanap? Lumabas si Severin kasama ang kanyang pamilya at sumagot mula sa malayo matapos marinig ang sinabi ni Manuel. Ikaw si Severin. Sinulyapan ni Manuel si Severin at hindi maiwasang mapangiti ng malamig. Matapang ka, bata. Ang lakas ng loob na bugbugin ang anak ko. Siya si Severin. Ang lakas ng loob niya. Oo. Nabalitaan kong nagdulot siya ng gulo sa kasal ni Easton ilang araw na ang nakakaraan. Ang fiancé ni Easton ay ang kanyang dating kasintahan. Hindi ako masyadong sigurado. Life After Prison, Kabanata 152. Thirst. Ang mga Chavez ay milya-milya ang nauuna kaysa sa mga Locke, at gayunpaman, sinaktan ni Severin ang mga Chavez sa pamamagitan ng pambubugbog sa anak ng kanilang patriarka. Anong gulo? Hihihi, hindi mas maganda si Diane. Naghintay siya sa lahat ng mga taon na iyon para sa magulo ring iyon, at sa tingin ko ay mapilayan man lang si Severin, kung hindi man ay mamatay, ngayon. Marami sa mga kamag-anak o katulong ng mga Shanahan ang nakatayo sa isang tabi at nagbubulungan sa isa't isa.
Kahit napakaliit ng kanilang mga boses, naririnig pa rin ni Severin ang bawat bagay. Oh, Diane. Siguradong iba ang asawa mo. Hindi ko akalain na aabot pa pala siya para bugbugin si Mr. Rufus. Thirst. Aaminin ko, kahanga-hanga ang kanyang tapang. Para siyang leon sa gitna ng mga tupa. Ang iyong panlasa sa mga lalaki ay kakaiba. Nandoon din si Miriam na kanina pa nagpipigil ng sama ng loob. Nang makita niyang paparating sina Diane at Severin ay agad itong lumapit, humalukip-kap ang mga kamay sa kanyang dibdib, at gumawa ng ilang mapanoksong pahayag. Naniniwala siya na hindi tutulungan ng matandang babae si Severin sa pagkakataong iyon dahil isa itong tagalabas at hindi totoong miyembro ng Shanahan. Ang pananakit sa mga Chavez para sa kapakanan ni Severin ay hindi katumbas ng lahat ng problema. Salamat sa iyong papuri. Napangiti si Diane ng hindi inaasahan, at ang sagot niya ay nagpaiwan kay Miriam na parehong hindi nakaimik at galit. Tumingin si Severin kay Manuel, at sinabing, "Yung anak mo ang nagtangkang mangharas sa amin ng asawa ko, kaya gumanti naman ako. Dapat alam mo sa lahat ng tao kung anong uri ng ugali ang anak mo." Alam na alam ni Manuel ang ugali ng kanyang anak, ngunit malamig pa rin ang kanyang sinabi. "Sino ka para kontrolin ang ginagawa ng anak ko? Ikaw ang manugang ng isang third-tier na pamilya, at maging si Stanley ay nagpapakita ng sukdulang kagandahang loob sa tuwing nakikilala niya ang aking Rufus. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang disiplinahin ang aking anak? Oo, Severin, masyado kang pabigla-bigla. Hindi ka ba maaaring tumingin sa salamin para sa isang beses at maunawaan ang iyong katayuan sa lipunan? Paano mo masasaktan si Rufus?" Nagdagdag si Stanley ng gasolina sa apoy mula sa isang tabi. Sa sandaling iyon, ang pinakadakilang hangarin niya ay makitang bugbugin ng mga bodyguard ng mga Chavez si Severin hanggang mamatay. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Severin ang proyekto ng Liberty City para banta ang matandang babae na hayaan si Stanley na gumawa ng paraan para si Diane ang pumalit sa kanyang posisyon bilang General Manager ng Shanahan Corporation. Kung ang swerte ay wala sa panig ni Severin at siya ay namatay sa mga kamay ng mga Chavez, kung gayon si Stanley ay magkakaroon ng higit na seguridad sa kanyang posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala ng Shanahan Corporation. Malamig na ngumiti si Rufus. "Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya ko ngayon? Matapang ka talaga kapag nagpasya kang saktan ako. Sana huwag mo akong pagbintangan na hindi ako magalang, Catherine, dahil higit akong naging magalang sa inyo. Ibigay mo siya sa amin, at kami na ang bahala sa iba. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay pagkatapos nito." Diretsyong sabi ni Manuel. "Grandma." Tumingin si Diane kay Catherine sa paghingi ng tulong, gayon din si Felicia at ang iba pang pamilya ni Severin. Siya ang nagdala nito sa sarili niya, "Grandma." Sinabi rin niya na siya mismo ang mananagot sa kanyang mga aksyon kanina. "Hayaan mo na lang silang kunin siya." Pangungumbinsi ni Stanley. At saka, kahit bugbugin si Severin, hindi na kailangang mag-alala ni Diane na mag-asawang muli dahil maganda naman siya. Hinihintay pa siya ni Edward. Oo, tama iyan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa muling pag-aasawa. Maaari mo akong pakasalan palagi, Miss Diane. Ako ay higit sa payag na pakasalan siya. Nagliwanag ang maliliit na mata ni Rufus. Matagal na kitang hinahangaan, Miss Diane. Life After Prison, Kabanata 153. Patuloy kang mangarap, Rufus. Malamig na sagot ni Diane nang marinig iyon. Sa isang iglap ay naging pangit ang kutis ni Manuel, at sinabi niya kay Diane. "Bakit mo naman nasabi yan, Diane? Second-tier family kami. Ikaw ay magiging isang hakbang pataas sa panlipunang hierarkiya kung pakakasalan mo ang anak ko. Dapat nagpasalamat ka na nililigawan ka pa rin niya kahit minsan na kayong kasal at nagkaanak. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na sabihin sa anak ko na patuloy na mangarap?" Matapos sabihin ang pahayag na iyon, ibinaling ni Manuel ang kanyang ulo kay Rufus at sinabing, "Nakakadismaya ka, Rufus. Maaari kang pumili ng sino mang babae sa mundo, at kailangan mo lang siyang piliin. Ikaw ang anak ko, kung tutuusin. Wala ka bang mapipiling sangkawan ng mga babae?" Ngumuso si Rufus. "Pero tatay, ang babaeng gusto ko talaga ay si Diane. Dapat siya lang."
Nag-isip sandali si Catherine bago humakbang pasulong at sinabi kay Manuel. Binugbog nga ni Severin ang anak mo ngayon, pero nagtitiwala ako na hindi siya hahampasin ni Severin kung hindi lalampas sa linya ang anak mo. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Buhay at maayos ang anak mo. Mukhang hindi naman siya masyadong nasaktan. Sa talang iyon, hindi ka rin namin maaaring pabayaan ng walang dala. Paano kung bigyan mo kami ng numero, at ibabalik namin sa iyo ang pera para magamit mo sa pagpapagaling ng iyong anak? Grandma. Ikaw. Halos himatayan si Stanley sa narinig. Tuwang-tuwa sina Dayan, Judith at lahat. Hanggat ang matandang babae ay handa na manindigan para kay Severin, kung gayon ang mga bagay ay hindi magiging masama pagkatapos ng lahat. Si Rufus ay hindi pa rin malubhang nasugatan, at si Severin ay gumawa ng isang punto upang magpigil nang siya ay gumanti. Pera. Kawili-wili yan. Tumawa si Manuel. Nabugbog ang anak ko at pera ang pinag-uusapan dito. Iminuwestro niya ang kanyang kamay at sinabing, para maging patas tayo. Gawin nating 15 milyon. 15 milyon. Halos mawalan ng malay si Judith nang marinig niya ang hinihingi ni Manuel. 15 milyon. Napabuntong hininga rin ang ibang miyembro ng pamilya Shanahan dahil hindi nila akalain na 15 milyon ang ipapangalan ni Manuel bilang kanyang presyo. Bahagyang umawang ang bibig ni Catherine at saka tumingin kay Manuel. Sobra na ito, hindi ba? 15 milyon ang hinihingi mo. Hindi ganoon kadali para sa isang third-tier na pamilya na makakuha ng ganoong uri ng pera. Pero si Manuel ay tumawa. Hahaha. Hindi kami nagkukulang ng pera, Catherine. Ang isang pares ng milyon ay mani sa amin. Gumagastos ang anak ko ng ilang milyon buwan-buwan, minsan hanggang 10 milyon pa nga. Malaki ba ang 15 milyon sa iyo? Well, sarili mo lang ang dapat sisihin. Ikaw ang kusang humiling sa akin na itaas ang presyo. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Kung nag-aatubili kang ilabas ang perang iyan, palagi mo kaming hahayaan na dalhin si Severin sa amin. Malutas na ang problema. Sa totoo lang, kung mayroon akong walang kwentang manugang na tulad mo, hinayaan ko na lang siyang madala. Isipin mo, hindi siya makukulong kung siya ay mabuti para sa anumang bagay. Bakit mo pa kailangang protektahan ang isang manugang na tulad niya? Grandma. Nagsimulang magprotesta si Stanley. Napakaraming pera. Kung sabay-sabay nating gagastusin ang lahat, magkakaroon ng mga problema sa pagpasa ng kumpanya. Hayaan mo na lang na kunin nila siya, Grandma. Malamang ililigtas nila ang kanyang buhay dahil manugang siya ng mga Shanahan. Ang pinakamaraming gagawin nila ay malamang nabaliin ang isa niyang paa. Hindi naman masama yon, di ba? Humalukip-kip din si Miriam sa dibdib at sinabing, ang kanyang buhay ay hindi nagkakahalaga ng 15 milyon. Ibibigay namin ang pera. Sa wakas ay nagpasya siyang sumugal pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito. Hanggat nakatulong si Severin sa kanilang pamilya na matiyak ang proyekto ng Liberty City, magiging napaka-positibo ang hinaharap ng mga Shanahan, kung isasaalang-alang na ang halaga sa likod ng proyekto ay nagkakahalaga ng higit sa 15 milyon. Dahil doon, nagpasya siyang ibigay ang lahat ng taya niya kay Severin. Bagamat maaaring kailanganin ng kaunting pagsisikap, ang mga Shanahan ay may kakayahang pinansyal na makabuo ng 15 milyon. Si Severin, na nakatayo sa isang tabi, ay nanatiling tahimik sa buong sitwasyon. Gusto niyang makita ang tindig ng matandang babae, at kung tutulungan ba siya nito o ipapakain sa mga aso. Ang kanyang naging desisyon ay lubos na nasiyahan sa kanya. Hahaha, ang lakas ng loob mo, Catherine. Natigilan sandali si Manuel bago nagsimulang gumapang ang saya. Hindi maliit na halaga ang 15 milyon, at nagulat siya na makakakuha siya ng ganoon kalaking halaga mula sa mga Shanahan. Lumapit si Severin at sinabing, hindi mo kailangang gawin iyon, Grandma. Gaya ng sinabi ko, ako lang dapat ang may pananagutan dito. Life After Prison, Kabanata 154. Tinatanggihan mo ba ang tulong ko? Natigilan si Catherine. Ano bang iniisip ni Severin? Napakaraming tao ang dinala ng mga Chavez dito, at lahat sila ay mga bihasang mandirigma. Kahit kayang lumaban ni Severin, wala siyang kalaban-laban. Severin, ikaw. Nagulat din si Judith,
At hindi niya alam kung bakit biglang nasabi ng ganoon si Severin. Huwag kang mag-alala, nanay. Wala silang lakas ng loob na gawin sa akin. Bahagyang ngumiti si Severin. Pagkatapos ay umabant siya ng 2 hakbang at sinabi kay Manuel. Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa Draco Hall? Draco Hall. Napakunot ang noo ni Manuel nang marinig iyon. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay maaari mong tawagan ang mga tao ng Draco Hall para tulungan ka? Hihihi. Hindi ako natatakot sa mga lalaki na nasa ilalim ng Draco Hall. Hindi ako magpapakita ng anumang kagandahang loob sa kanilang second in command, si Blade. Maliban na lang kung matawagan mo si Larry dito, hindi rin ako magpapakita ng paggalang sa iyo. Iyon ay dapat na isang biro. May napangisi matapos marinig ang sinabi ni Manuel. Sa tingin ba talaga ni Severin ay maaari niyang tawagan si Larry? Alam ng lahat na si Larry ang pinuno ng Draco Hall, isa sa 3 puwersa sa ilalim ng lupa sa Brookborn. Ang taong tulad niyan ay hinding-hindi sasagutin ni Severin kahit na si Severin. Sino ba ang gusto mong lokohin, Severin? Sa tingin mo matatakot mo si Mr. Manuel? Naramdaman ni Miriam na nambobola si Severin at nagpa siya na ilantad ang mga kasinungalingan ni Severin. Tumingin sa kanya si Severin at nagtanong. Gusto mong tumaya? Kung mapapapunta ko siya, kailangan mong lumuhad at tawagin akong Asir. Ikaw. Hindi nakaimik si Miriam sa galit. Hahaha, tawagan mo sila, Severin. Kung personal na dadating si Larry, kakalagkarin ko agad ang mga tauhan ko paalis. Ngunit mag-isip ng 2 beses bago mo gawin. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung wala siya dito, puputulan ko ang dila mo at babaliin ko ang mga paa mo. Iyan ang magtuturo sa iyo na huwag manloko sa lahat ng oras. Tumawa ng malakas si Manuel at hindi naniwala kahit kaunti sa kalokohan ni Severin. Ngumiti si Severin, kinuha ang kanyang cellphone, at dinial ang numero ni Larry. Ano na, boss, may kailangan sa akin. Tuwang-tuwang sagot ni Larry sa kabilang linya. Sa sandaling iyon, kinuha na ng mga tao ng Draco Hall ang Cedar Gang, kaya pinagtibay ang kanilang sarili bilang dominanteng puwersa sa ilalim ng lupa. Bukod dito, marami sa mga miyembro ng Cedar Gang ang na-recruit nila ang kanilang kapangyarihan ay nadobol, at wala na silang dapat ikatakot sa hinaharap. May nanggugulo na naman, ganun pa rin. Marami silang dinala rito, at gusto kong bugbugin silang lahat, pero sa tingin ko ay hindi iyon magandang hakbang dahil unang beses ko palang pumunta sa lugar ng mga bayanan ko. Sabi nila aalis sila kung mapapantay kita rito pagkalipas ng 1 oras. Bumantong hininga si Severin at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa Shanahan Estate, tama ba? Pupunta ako agad. Boss, ang mga tanga na ito ay tiyak na nangangati na makapasok ang isang paa sa libingan kung sila ay mangangahas na gumawa ng gulo para sa iyo. Tiniyak naman ni Larry. Hindi na kailangang mag-alala, boss. Hindi naman kami ganoon kalayo, at sa tansya ko ay makakarating na kami sa loob ng 20 minuto. Life After Prison, Kabanata 155. Nang matapos na ni Severin ang tawag, balisang humakbang si Judith at nagtanong. Paano nangyari? Pupunta ba si Larry? Napangiti si Severin. Magiging maayos din, nanay. Tinulungan ko naman siya sa umaga diba? Pupunta siya rito. Nakahinga ng maluwag si Judith matapos matanggap ang assurance ni Severin. Magyabang ka pa, bata. May 1 oras ka lang. Kung hindi siya dumating noon, mapapalaban ka. Malamig na ngumiti si Manuel at hindi naniwala sa sinabi ni Severin. Hindi siya pinansin ni Severin at naglakad sa isang tabi para humitit ng sigarilyo. Tingnan mo, Stanley. Pupusta ako na naninigarilyo si Severin dahil gusto niyang maibsan ang kanyang pagkabalisa ngayon din. Lumapit si Miriam kay Stanley at bumulong sa kanya. Tumanggaw si Stanley. Tama ka, siya siguro yung tipong gustong manigarilyo sa tuwing medyo kinakabahan siya. Hindi ba niya kilala kung sino si Larry? Ito ang pinakamataas na tao ng Draco Hall na pinag-uusapan natin. Bakit pa siya aaliwin ni Larry? Lumipas ang oras, at sa 10 minutong marka, ilang sasakyan ang dumaan at pumarada sa gate. Marami sa mga tauhan ng Draco Hall ang bumaba mula sa mga sasakyan. Naglakad si Larry sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan,
At sa sorpresa ng lahat, nagdala siya ng malaking bilang ng mga tao na higit sa 200 lalaki. Hindi pwede. Personal na pumunta dito si Larry. Napalunok si Stanley at umasim ang ekspresyon ng mukha niya nang makita kung sino ang nangunguna sa paglalakad. Kung mapapapunta lang ni Severin ang isang tulad ni Larry sa isang tawag lang sa telepono, malamang na mas pahalagahan ng matandang babae si Severin. Oh, kaya ikaw pala, Manuel. Hindi mapigilan ni Larry ang mapangiti nang dumating siya. Bakas sa kanyang mga mata ang pang-aalipusta at bakas ng pangungutya sa kanyang mga salita. Hihihi, ano ang ibig sabihin nito, Hallmaster Larry? Sumugod ka ba rito dahil lamang sa hiniling sa iyo ng talunang manugang ng mga Shanahan? Nagulat si Manuel na dumating si Larry, ngunit hindi siya natatakot sa Draco Hall. Maaaring sila ay makapangyarihan, ngunit ang kanilang kabuuang lakas ay halos pare-pareho sa isang second-tier na pamilya. Bukod pa rito, ang mga Chavez ay may ilang bihasang manlalaban din. Sa pangkalahatan, tanging ang mayayamang negosyong pamilya tulad ng mga Locke, o mga third-tier na pamilya tulad ng mga Shanahan, ang matatakot sa Draco Hall. Iyon ay sinabi, ang mga Chavezes ay hindi nang ahas na saktan ang gayong mga puwersa sa isang kapritsyo, dahil ito ay magiging isang malupit at walang awa na labanan kung ito ay dumating sa ganoon. Hahaha, sulit ang lakad ko. Muling ngumiti si Larry, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kawalan dahil ayaw ni Severin na hayaan ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman, kailangan niyang maghanap ng dahilan kung bakit siya dumating. Matapos mag-isip, muli niyang sinabi. Napakahusay ni Mr. Severin sa medisina. Ginamo niya ang matigas na karamdaman ng aking ina at siya ang aking benefactor. Hindi pa ganap na gumagaling ang kanyang karamdaman, at medyo bumuti lang ito kumpara sa dati. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong tulong na magreseta ng ilang mga gamot sa kanya upang siya ay gumaling ng mas mabuti, Mr. Severin. Lumapit si Severin at magalang na naglaro habang sinasabi niya kay Larry. Ikinalulungkot ko talaga na kailangan mong pumunta dito, Hallmaster Larry. Haha, masyado kang magalang. Tumawa si Larry.